May isang lugar na dinaragsa ng mga tao upang bumili at kumain sa pinakasikat na kainan doon. Hindi ito Jollibee, hindi ito Mang Inasal, at lalong hindi ito Diwata Pares Overload. Ito ay isang lugar sa San Bernardino, California, kung saan nagsimula ang isa sa pinakasikat na chain ng fast food sa buong mundo, ang McDonald's. Balikan natin ang kwento ng mga orihinal na founders ng McDonald's, at talakayin natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng tunay na buhay ni Ray Kroc, isang ambisyosong salesman na ginawang realidad ang kanyang pangarap na gawing multi-billion global fast food empire ang isang simpleng burger joint sa California. Ngunit hindi ito isang karaniwang kwento lamang, dito mo malalaman ang malupit na katotohanan sa mundo ng pagnenegosyo. Isasalaysay natin ang madilim na bahagi ng tagumpay, kung paanong walang awang inagaw at pinaalis ni Ray ang mga orihinal na nagmamay-ari ng restoran na ito. Tutukan hanggang sa huli, at sana'y makapulot ka ng kaunting aral sa kwentong ito. Taong 1954, si Ray Kroc, 52 years old, ay nagbibenta ng mga makina ng milkshake sa mga drive-in restaurants sa buong bansa ng Amerika. Kahit na mayroon na siyang sapat na ipon upang mabuhay ng komportable sa Arlington Heights, Illinois, hindi pa rin siya tumitigil sa paghahangad ng personal na tagumpay at mas malaking kayamanan. Patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap na makabenta ng kanyang pinagmamayabang na milkshake machines kahit madalas siyang tinatanggihan ng kanyang mga prospects. Habang bumibili siya ng pagkain, nababadtrip siya sa pag-aantay at hindi epektibong serbisyo ng mga maliliit na karinderya, at nagnanais siya ng mas maayos na kainan. Sa kanyang paglalakbay, kumukuha siya ng inspirasyon sa isang motivational speech na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagtitiyaga at determinasyon. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy kahit sa anumang pagsubok ng buhay. Isang araw, habang kausap niya ang kanyang secretary na si Gio Martino, sinabihan siya tungkol sa isang malaking order mula sa isang restaurant sa California. Hindi siya makapaniwala sa dami ng order nito kaya tinawagan niya ang restaurant upang kumpirmahin ito. Natuklasan niyang totoo nga ang chika, gusto ng isang restaurant sa San Bernardino ng hindi lang 6, kundi 8 milkshake mixer. Lingid sa kanyang kaalaman, dito na pala magsisimula ang kanyang makulay na paglakbay mula sa pagiging simpleng salesman patungo sa likod ng pinakakilalang brand sa buong mundo. Dahil sa kanyang pagtataka, bigla na lang nagpasya si Ray na maglakbay patungong San Bernardino para personal na makita kung anong kaguluhan ang dala ng 8 milkshake mixers sa isang restoran. Pagdating doon, parang na-electrify si Ray sa nakita niyang siksikang walk-up restoran na ang pangalan ay McDonald's. Hindi niya napigilang mapa, wow, sa bilis ng serbisyo, kalidad na pagkain, at family-friendly na paligid. Nakita niya ang mahabang pila ng mga tao na naghihintay para mag-order. Sumama si Ray sa pila at nagulat sa bilis ng paggalaw ng mga crew. Sa loob ng sandaling panahon, naproseso na ang kanyang order, at halos hindi niya maisip na kanya ito. Nagulat siya sa kakaibang konsepto ng restoran, kung saan ang pagkain ay nasa disposable na balat sa halip na tradisyonal na kubyertos, na nagbibigay daan sa mga customer na dalhin ito kahit saan, nang walang pag-aalinlangan. Habang nakaupo sa malapit na bench, tinitingnan niya ang iba na nag-e-enjoy sa kanilang mga pagkain. Sa pagkakataong yun, nakilala niya ang isa sa mga may-ari ng restoran, si Mac McDonald. Nagpahayag si Ray ng pasasalamat sa kahusayan ni Mac sa paglikha ng walk-up restoran na ito. Natuwa naman si Mac sa pasasalamat ni Ray at nagmayabang agad na mag-alok ng tour sa kusina ng restoran. Sa paglilibot sa kusina, ipinaliwanag ni Mac kay Ray na ang pangunahing layunin sa laro ng ganitong klaseng kainan ay ang bilis. Nagulat si Ray sa nakita niyang mga custom-built na kagamitan sa kusina na nagpapabilis ng serbisyo, kasama na ang mabisang etika sa trabaho ng mga empleyado. Ang mga custom-built na kagamitan at makina na ito ay nagbibigay sa kanila na makagawa ng isang hamburger sa loob ng 30 segundo, na siyang susi sa kanilang matagumpay na operasyon. Pagkatapos ay nakilala ni Ray si Dick McDonald, na abala sa pagtukoy ng tamang temperatura para sa pagluluto ng mga patatas sa gitna ng magulong kapaligiran ng restoran. Dahil hindi masyadong makapag-usap doon, inimbita sila ni Ray para sa isang hapunan upang marinig ang kanilang kwento. Sa hapunan, masiglang nagkwento ang magkapatid ng kanilang talambuhay. Natutunan ni Ray ang kwento ng pinagmulan ng kapatid na McDonald's. Lumalabas na pumunta sila sa Hollywood upang magtrabaho sa mga pelikula, ngunit napilitan itong magsara dahil sa Great Depression. Pagkatapos, nagbukas sila ng isang food stand na nag-aalok ng hot dogs at orange juice sa Arcadia. Pero dahil kunti lang ang tao sa lugar na yon, napagpasyahan nilang ilipat ito sa San Bernardino. Dahil sa kakulangan ng pera, inilipat nila ang stand na mayroon na sila, isinakay sa truck, at nagsimulang magbenta ng hot dogs. Sa huli, pinaganda nila ang truck at ginawang sikat na barbecue drive-in restaurant ng McDonald's, kung saan mayroong 27 na item sa menu at mga naka-uniforming waitresses, na nagbibigay ng pagkain ng direkta sa mga kotse ng mga customer. Sa una, sumikat ang restoran, pero sa bandang huli, nagsimulang mag-level off ang benta dahil sa mga komplikasyon sa ibang drive-in restaurants. Hindi nakakakuha ng tamang uri ng mga customer ang magkapatid na McDonald's, at alam nilang kailangang baguhin ang kanilang business model kung gusto nilang magpatuloy.
Matapos mag-brainstorm ng ilang ideya at suriin ang kanilang kasalukuyang benta, napagtanto nila na ang pagbebenta ng hamburgers, french fries, at soft drinks ay bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang kita, halos 87%. Kaya naman, nagpasya silang mag-focus lamang sa tatlong ito habang itinigil ang lahat ng iba pang produkto. Desidido silang gawing walk-up restaurant ito, kung saan kailangan ng mga customer na maglakad papasok, sa halip na magmaneho papunta. Dahil dito, hindi na nila kailangan magdagdag pa ng tao para mag-serve sa labas, kagaya ng isang drive-in restaurant. Inilunsad pa nila ang disposable food packaging upang bawasan ang gastusin sa kubyertos. Ang slogan na pinili nila para sa kanilang restaurant ay "Orders Ready in 30 Seconds", na layuning maakit ang mga customer sa kanilang mabilis na sistema ng pagserbesyo. Ang magkapatid, kasama ang grupo ng mga empleyado, ay naglaan ng isang hapon sa tennis court upang ilarawan ang kanilang ambisyosong plano gamit ang chalk, na tukuyin ang pinaka-epektibong disenyo para sa kusina upang mapabilis ang paghahanda ng pagkain. Matapos ang ilang oras ng pagbabago at pagsubok sa kahusayan ng disenyo ng kusina, nakamit nila ang perpektong setup na magpapabilis sa kanilang proseso ng paggawa at paghahatid ng pagkain. Gayunpaman, hindi agad umusad ang negosyo tulad ng inaasahan, kahit na ipinatupad na nila ang mga pagbabagong ito. Hindi gaanong natuwa ang mga customer na kailangang lumabas pa ng kanilang mga kotse upang kunin ang kanilang mga order, at hindi sanay ang mga tao sa bagong uri ng pag-iimpake ng pagkain. Gayunpaman, hindi sumuko ang magkapatid na McDonald's, ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa upang mabigyan ang kanilang mga customer ng tamang uri ng serbisyo. Ang kanilang pagtitiyaga ay nagbunga, at ang McDonald's ay sa wakas ay naging ang pinakasikat na restaurant sa bayan. Kinikilig si Ray habang nakikinig sa kwento ng magkapatid na hindi makatulog ng gabing yon. Kinabukasan, nagmungkahi siya na i-franchise ng magkapatid ang restaurant. Ayon kay Ray, dapat palawakin ang kahangahangang establishmentong ito upang mas maraming tao sa buong mundo ang makaranas nito. Ngunit, parehong sabi ng magkapatid na sinubukan na nilang magbukas ng mga franchise sa ilang lugar, ngunit nahihirapan silang panatilihin ang kalidad sa bawat isa. Samantalang sinusubukan pa rin ni Ray na kumbinsihin ang magkapatid na mag-franchise, napansin niya ang isang painting sa pader na isang kakaibang gusali. Pumunta si Ray sa Phoenix, kung saan nakita niya ang nabigong McDonald's franchise restaurant na may mga golden arches. Sa pagmamasid nito, lalong lumalim ang pagpasya ni Ray na kumbinsihin ang magkapatid sa kanyang ideya. Bumalik siya sa kanyang bahay at ibinahagi sa kanyang asawa, si Ethel, ang restaurant na kanyang nakita sa Phoenix na may ganap na automatikong sistema. Nagpahayag siya ng kanyang kagustuhan na mamuhunan sa makabagong negosyong ito at maging bahagi nito. Ngunit hindi gaanong ka-excited ang kanyang asawa sa ideya. Sapat na sa kanya ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at mas gusto niyang hindi ito isugal. Sa kabila ng kanilang mga pagtatalo, determinado si Ray na sundan ang kanyang pangarap. Kinabukasan, nagbalik siya sa kanyang dating trabaho bilang isang naglalakad na salesman. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya maalis ang pag-iisip tungkol sa ideya ng restaurant. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang asawa, pumunta siya sa McDonald's upang kumbinsihin ang magkapatid na payagan siyang pamunuan ang kanilang mga franchise efforts. Sa una, hindi sang-ayon si Dick na mag-franchise ulit, nagpahayag ng pangamba tungkol sa kalusugan ng kanyang kapatid, na pumasok sa ospital noong huling beses na nag-fail ang kanilang franchise. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag din ang magkapatid sa proposal ni Ray, ngunit nagpasya silang mag-ingat at magkaroon ng mas mahigpit na kontrol at supervision. Isang kontrata ang ginawa, na may pangunahing kondisyon na hindi maaaring gawin ang anumang desisyon sa franchise nang hindi pinapayagan ng magkapatid. Agad na pumirma si Ray sa mga papeles at pumunta sa Plainfield, Illinois, upang buksan ang kanyang McDonald's franchise. Gayunpaman, nahihirapan siyang makakuha ng pondo dahil karamihan ng mga investors ay tumatanggi na mag-invest sa kanyang franchise. Napilitang kumuha ng utang si Ray, at ginawang collateral ang kanyang tahanan, pero hindi niya ito sinasabi sa kanyang asawa. Sinimulan agad ni Ray ang pagplano at pagpagawa ng kanyang unang franchise. Gustong isama ni Ray sa plano ang pagpagawa ng basement at furnace sa loob ng restaurant at naghihintay siya na makakuha ng approval ng McDonald Brothers para sa malaking mga pagbabago na kanyang inirerekomenda. Ngunit, paisi-isi lang ang magkapatid at matagal itong tumugon. Bad trip si Ray habang lumilipas ang panahon at lumalampas na sa kanyang itinalagang oras. Tinawagan niya sila upang malaman ang kalagayan, at ipinaliwanag ni Dick na kanilang inirekomenda sa kanilang arkitekto na suriin ng mabuti ang mga pagbabagong yun, upang tiyakin na lahat ay ligtas at sumusunod sa regulasyon. Si Ray ay sobrang inip na sa kanyang hindi gumagalaw na investment, umuusok ang ilong sa galit dahil nakataya ang malaking halaga ng kanyang pera. Sa wakas, nabuksan na ang bagong restaurant ni Ray, at tiniyak niya na ang operasyon ay tumatakbo ng eksaktong-eksakto tulad ng ginawa sa San Bernardino. Gayunpaman, nagkaroon siya ng di pagkakaunawaan na naman sa McDonald Brothers nang sinubukan niyang kumuha ng sponsorship mula sa Coca-Cola sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pangalan sa menu boards. Para kay Ray, ito ay isang malaking oportunidad sa negosyo, ngunit sinabi ni Dick McDonald na hindi sila papayag dahil labag ito sa kanilang mga prinsipyo.
Sa pagtakbo ng bagong restaurant, masaya si Ray dito. Nakakasiguro na siya na ang kalidad ay kontrolado at todo support rin sa kanya ang kanyang mga empleyado. Gayunpaman, parang hindi pa ganun ka-convinced si Ethel, ang kanyang misis, sa kanyang bagong business venture. Kaya humingi ng paumanhin si Ray sa kanya dahil sa pagiging super busy at nangako na dadalhin siya sa country club kinabukasan. Sa country club, kung saan ang mga mayayaman at sosyal nilang mga kaibigan ay nagtatagpo. Ipinamahagi ni Ray ang ideya ng pagbubukas ng McDonald's franchise sa kanyang mga kaibigan at inalok na mag-invest. Sa una, minamaliit nila siya, ngunit pagkatapos ay naging interesado rin sila sa bagong negosyo. Ang mga deal para sa mga bagong franchise ay pinayagan ng McDonald Brothers. Ngunit, parang may konting pag-aalinlangan na naman ng magkapatid kung paano nila pananatilihin ang kalidad sa lahat ng mga franchise. Isang araw, nagpasya si Ray na bisitahin ang isang franchise. Pagdating niya doon, parang naging bida sa isang pelikula si Ray dahil ang nakita niya sa franchise ay parang eksena sa Batang Quiapo. Napuno ng kalat ang sahi, at ang mga hamburger ay parang mga karakter na gustong mang-asar sa kanya. Galit na galit si Ray, hindi sa mga hamburger, kundi sa mga taong hindi marunong maglinis. Dali-dali niyang pinuntahan ang may-ari ng franchise at sinabi, "Ano ba to, kahit saan parang basurahan?" Ang mga hamburger niyo pa, parang buhok na walang shampoo. Gusto sana niya ng good vibes lang, pero mukhang may planong mag-party ang mga insekto sa loob ng kainan. Sinubukan ni Ray na pilitin ang mga franchisees na mag-improve. Binababalaan sila na ang kawalan nila ng etika sa trabaho ay magdudulot ng panganib sa orihinal na pagsisikap ng franchise. Gayunpaman, nang ma-realize niya na ang mga mayayaman at retired na mga investors ay walang pakialam sa pamantayan ng franchise, kinansela niya ang kanilang membership sa country club at naghahanap ng ibang paraan upang makakuha ng bagong franchisees. Galit si Ethel nang malaman ang tungkol dito, dahil hindi na siya naniniwala na uunlad pa ang kanyang negosyo dahil kadalasan ay palagi itong bigo. Sa isang pagkakataon, nakilala ni Ray ang isang lalaking nagngangalang Leonard Rosenblatt, isang Jew. Nakita niya ito sa kanyang opisina habang nagbebenta ng Biblia. Naintrigue si Ray sa karakter ng taong ito at tinanong niya kung bakit nagbebenta ang isang Hudyo na katulad niya ng Biblia. Sumagot si Leonard na, "Making a living." ito ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na kaya niyang gawin ang anumang bagay para kumita ng pera. Tinulungan ni Ray si Leonard na magbukas ng isang franchise sa Waukegan, at pinatakbo ni Leonard ang franchise ayon sa mga patakaran at regulasyon, pinanatili ang kalidad nito. Sa huli, napagtanto ni Ray na ang pagsasapalaran sa mga middle-class investors ay ang susi ng pag-unlad ng franchise. Patuloy na naghikayat si Ray sa mga middle-class na mag-invest dahil handa silang sundan ang formula ng McDonald's. Nag-uumpisang magbukas ang mga bagong franchise sa Midwest, na si Ray mismo ang nagpapakilalang founder ng McDonald's. Sa kabila nito, naiinis ang magkapatid na McDonald nang makita si Ray na tinatawag ang kanyang sariling restaurant na McDonald's No. 1 kahit na sa katotohanan, ito ay ang pangalawang franchise. Naglakbay si Ray patungo sa Minnesota upang dumalo sa pagbubukas ng franchise ng McDonald's doon. Sa kalaunan sa gabing yun, pumunta siya sa isang sosyal na restaurant para sa hapunan, kung saan nakilala niya si Rolly Smith, ang may-ari ng restaurant, na nag-alok sa kanya ng pagkakataon na magbukas ng isa pang franchise ng McDonald's sa Minneapolis. Nakilala ni Ray ang asawa ni Rolly, si Joanne, at agad siyang na-attract sa kanyang kagandahan. Dahil mahilig din si Ray sa piano, sumali ito at nagduet pa sila ng kanta. Pagkatapos, nagpasya si Ray na palawakin ang negosyo sa Midwest. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, napapansin niya na nauubusan na siya ng pera. Ang 1.4% ng kita na kanyang natatanggap mula sa magkapatid na McDonald ay tila hindi na sapat sa kanya. Tinawagan niya ang magkapatid upang baguhin ang orihinal na kontrata. Sinasabi niya na kailangan niya ng mas malaking bahagi para mas lalong palawakin ang franchise. Sinabi din niya na siya ang nagpapakahirap sa lahat ng gawain habang ang dalawa ay tumatanggap lamang ng malaking porsyento ng kita. Gayunpaman, rejected ang kanyang request na siyang kinaiinis ni Ray. Agad, natuklasan ni Ray na ang gastos pala sa kuryente ng pagyelo ng ice cream para sa mga milkshake sa restaurant ay kumakain sa kanyang kita. Nadidelay na siya sa mga monthly bills niya. Ang masaklap pa nito, nalaman na ni Ethel na ginawa pala niyang collateral ang kanilang bahay at lupa. Dahil sa kawalan ng tiwala, natatakot si Ethel na baka mawala ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Isang gabi, bumisita si Ray sa negosyo nina Joanne at Rolly. Nang malaman ni Joanne ang tungkol sa mga problema sa malaking konsumo ng pagyayelo, inirekomenda niya na gamitin nila ang powdered milk mix na parehong lasa ng tunay na milkshake. Sa pamamagitan nito, mas malaki ang matitipid nila sa kuryente. Excited si Ray na ipahayag ang kanyang ideya kay Dick McDonald, pero tumanggi na naman ito. Nang subukan ni Ray na kumuha ng panibagong utang upang matulungan ang kanyang mga pinansyal na problema, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Harry Sonneborn, isang dating VP of Finance, ng isa ring fast food chain.
Binigyan niya si Sonneborn ng access sa mga pondo ng kumpanya at agad na nakahanap ng solusyon sa mga pinansyal na problema ni Ray. Nagmungkahi siya na dapat tratuhin ni Ray ang negosyong franchising bilang isang negosyo sa real estate kung gusto niyang kumita ng pera. Ipinayo ni Sonneborn kay Ray na bilhin ang mga lupa, at pagkatapos ay iparenta ito sa mga bagong may-ari ng franchise para magbukas ng isang McDonald's restaurant. Kung gagawin niya ito, magkakaroon si Ray ng hiwalay na pinagkukunan ng kita na hindi niya kailangang hatiin sa McDonald Brothers. Napatunayan niya na ang mungkahi ni Sonneborn ay epektibo at agad na nagsimulang kumita ng malaki si Ray. Pagkatapos, binago niya ang pangalan ng kanyang kumpanya na naging Franchise Realty Corporation. Nang tumawag si Dick McDonald para magtanong tungkol dito, sinabi ni Ray na ang kanyang korporasyon ay hiwalay sa McDonald's at hindi sakop ng kanilang kontrata. Nang sumunod, matapos ang kanyang natuklasang tagumpay, isang gabi habang kumakain, sinabi ni Ray sa kanyang asawa na gusto na niya ng diborsyo. Handa si Ray na ibigay ang lahat kay Ethel, bahay, lupa, at iba pang mga ari-arian, maliban lang sa kanyang kumpanya. Malinaw na sinabi niya sa kanyang abogado na walang kahit kusing na makukuha ang kanyang asawa pagdating sa kanyang kumpanya. Sa isa pang pag-uusap ng kanyang abogado, pinag-utos niya na gawan ng paraan kung paano makalabas sa kontrata ng magkapatid na McDonald's at handa siyang magbayad ng anumang halaga ng pera. Mataas ang pangarap ni Ray, at sinimulan na niyang tanggalin ang mga hadlang na nagpapabagal sa kanyang pag-unlad. Naiirita lalo ang magkapatid sa mga kilos ni Ray nang matanggap nila ang isang sulat na may opisyal na letterhead ng McDonald's Corporation at pangalan ni Ray na nakalista bilang pangulo. Nang makita nila ito, nagbanta si Dick na magsasampa ng kaso laban kay Ray, dahil sila ang orihinal na mga founder ng tatak na McDonald. Gayunpaman, hindi umatras si Ray at sinabing, "Business is war. It's dog eat dog, rat eat rat." Sinabi din niya sa magkapatid na dahil siya ay naging mayaman dahil sa negosyo ng real estate, madali niyang pabagsakin ang anumang kaso sa hukuman. Kahit na sila pa ang orihinal na tagapagtatag ng McDonald's, wala silang sapat na pera upang labanan si Ray sa korte. Ang mainit na pag-uusap ay nagdulot kay Mac ng diabetic shock. Pagkatapos dalhin si Mac sa ospital, dumating si Ray na may dalang mga bulaklak at isang sulat na mayroong blankong tseke, na nagpapahiwatig na balak ni Ray na bilhin na ang shares ng magkapatid sa kumpanya. Napagtanto ng magkapatid na wala na talaga silang laban kay Ray. Naghayag ng kasunduan ng magkapatid. Pumayag sila sa isang $2.7 million na lump sum na bayad, pag-aari ng kanilang orihinal na restaurant sa San Bernardino, at 1% royalty fee sa kumpanya kada buwan. Bagaman handa si Ray na pumirma sa halos lahat na kasunduan, tumanggi siyang isama ang royalty sa kasunduang legal at sa halip ay inaalok niya ang handshake deal, usapang lalaki, at sinabing, "Don't worry boys, makukuha niyo ang full royalty." Promise. Bakas sa mukha ng magkapatid ang lungkot at pagkatalo. Hindi makapagsalita habang tinanggap ang kamay ni Ray. Pagkatapos ng mga negosasyon, nakasalubong ni Dick si Ray sa isang CR at nagtanong kung bakit hindi na lang daw ginaya ni Ray ang ideya at nagbukas ng sariling restaurant. Sinabi ni Ray na ang gayong hakbang ay maaaring maging kabiguan at ang tunay na halaga ng kumpanya ay ang pangalang McDonald's mismo. Para sa kanya, ang pangalang McDonald's ay sadyang napakaganda pakinggan at alam niyang tatatak sa puso ng mga Amerikano. Dahil hindi na magmamay-ari ang magkapatid ng brand na McDonald's. Napilitan silang palitan ang pangalan ng kanilang restaurant ng Big M. Bukod dito, nagtayo si Ray ng isang bagong franchise ng McDonald's diretso sa kabila ng kalsada, na nagbibigay ng matinding kompetisyon sa magkapatid na McDonald. Pagdating ng taong 1970, nakikita natin si Ray kasama ang kanyang bagong asawa na si Joanne na naghahanda ng isang talumpati sa kanyang marangyang mansyon. Sa talumpati, pinuri ni Ray ang kanyang sarili para sa kanyang tagumpay, na sinasabing ang dahilan ay ang kanyang patuloy na pagpupursige, mula sa inspirasyon na motivational speech na palagi niyang pinakikinggan sa simula pa lang. Sa isang postscript, natutunan natin na ang San Bernardino McDonald's ay sobrang sumikat, na pinabagsak nito ang orihinal na tindahan, at hindi kailanman nakatanggap ng pera mula kay Ray ang magkapatid na McDonald. Kung naging totoo si Ray sa kanyang salita, bawat isa sa magkapatid ay makatatanggap sana ng $200 million kada taon. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ng like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.